Kailangang itindig mong muli ang reputasyon ng Mama mo, Mara. Ikaw ang magbabangon sa pagbagsak niya noon. Hindi ko kayang maging tulad niya, Marvin. Nalululang tutol ng dalaga. Pilitin mong maging kalahati man lang ng iyong ina, Mara. You owe that to her. Ikaw na rin nagsabi ng utang mo sa iyong ina. Ang masarap mong buhay noon. Hindi nakaimik si Mara. At huwag kang mag-alala. Kahit nagsosolo ka na at nagkaroon ka ng problema. Don't hesitate to come to me. I'll help you the utmost I can. Hindi ko malaman kung dapat akong matuwa o matakot sa mga sinasabi mong, Marvin. Kailangang magsaya ka. Let's go. Mag-celebrate tayo. Pagkakayaw ni Marvin sa dalaga. Nag-dinner sila sa Villa Marie at tulad ng dati, maalaga si Marvin sa dalaga habang kumakain sila. Halos pa nga isubuan niya si Mara. Ibig isipin ng dalaga na umiibig si Marvin sa kanya. Ngunit wala namang sinasabi ang binata tungkol sa pag-ibig. Hindi nga ito nagpapasarin man lang na may pagtingin sa kanya. Ay, ang layo ng iniisip mo. Yun bang naiwan sa abroad? Saan ba? Sa States o sa Europe? Pabirong untang ni Marvin sa dalaga. Walang gatol na tumugon si Mara. Ikaw ang iniisip ko, Marvin. It seems you're wasting your time on me. Para kang profesor na walang sawa sa pagtuturo sa akin. Parang guardian na hindi laging nakasubaybay. Bakit ba? Mabilis at walang kurap na sumagot ang binata. Mara, hindi ba't kaibigan ng papa ko ang mama mo? Naging mabait din sa kanya si Doña Clara sa noon. Ano ang nakakapagtaka ngayon sa mga ginagawa ko para sa iyo? What are friends for? Ibig maiyak ni Mara sa tindi ng panulong. Hindi yun ang inaasahan niyang isasagot ni Marvin sa kanya. Iba ang inaasahan niyang sasabihin at patutunayan ito. Pero bigo siya. Well, Mara, does it satisfy you? Tanong ni Marvin sa dalaga. Pilit nang umiti ang babae. I'm relieved, Marvin. At least wala ka naman palang ibang motibo maliban sa ating friendship. Kung nangihigit doon ang dahilan ng mga kabutihan mo sa akin, mahihirapan akong gantihan iyon. Napatanga si Marvin sa sinabi ng dalaga at ewan kung nabulagan lang siya pero sa tingin ni Mara ay may gumuhit na karot sa mukha ng binata. Kinagalitan ng dalaga ang sarili. Bakit naman masasaktan si Marvin sa sinabi niya? Maliwanag ang sinabi nito na walang ibang dahilan ng pagmamalasakit nito sa kanya kundi ang pagiging magkaibigan ng nila. Bakit aasa siya ng iba pang damdamin mula sa lalaking ito na may manhidyatang puso? Dumating ang branding in order nila. Ilinikit ni Marvin ang kopeta niya sa kopeta ni Mara. Let's toast for your success, Mara. Lalandasin mo na ang daang pinagtagumpayan ng mga mo. Very soon. Isang lalaki ang lumapit sa kanila at bumati kay Mara. A small word, Mara. Kumusta na? Si Frank Gomez. Larawan ng kayabangang nakatunghay sa dalaga. I'm very fine, Frank. At sa tingin ko'y ganun ka rin. Matatag na tugon ni Mara. Lihim siyang nainis sa kapal ng mukha ni Frank na muling makipagkita sa kanya. By the way, meet Marvin Blanco, my business partner. May pagmamalaking pagpapakilala ni Mara kay Marvin. Napataas ang kilay ni Frank. Marvin Blanco, are you in any related to the president of the Manila Corporate Bank? Tanong nito kay Marvin. This is my father. Nakangiting saad ng binata at inilahad ang palad kay Frank. Please join us. Anyaya pa niya sa bagong dating. Hindi pinansin ni Frank ang pag-aanyaya ni Marvin. Sa halip ay patuyang tinitigan ng binata. Wise talaga ang ama mo, ha? Ginamit ka para makuha ang hungusing ng ginto. Nabigla at nagtaka si Mara sa tinura ni Frank Gomez. Namula sa poot si Marvin. Hindi magandang tabas ng dila mo, Mr. Frank, kung may gusto kang sabihin, doon tayo sa labas. Maagap na payo ni Mara kay Frank Gomez. Don't bother. Sansala ng lalaki sa dalaga na anyong titindig na mula sa kinauupuan. Basta kung gusto mong malinawan sa sinabi ko. You asked this guy and this father about the necklace you're wearing. Ang kwintas na naman. Nagugulong niyang sinalat ng dalagang lakit na palawit ng kwintas niya habang tinatanaw ang palis ng si Frank Gomez. Sinaid ni Marvin ang laman ng kopeta. Halatang nagpupuwis pa rin ang loob nito. Marvin ay want an explanation. Formal na wika ng dalaga sa binata. Ang papa ang magpapaliwanag sa iyo ng gusto, Mara. Kung may alaman ako sa sinasabi ni Frank, kakaperaso lang. I was in London when your mother was ill. Nagkwento sa akin ang papa ko nang dumalaw siya sa akin doon. Pumayag si Mara na maisama siya ng binata sa sariling tirahan nito para makausap si Mr. Blanco. Walang imik si Marvin habang nasa kotse sila. Tahimik din si Mara na patuloy na sinasalat ang lakit na kwentong na kwintas. Patuloy na naliligo siya. Ano ang lihim niyon sa pinag-iinteresa ng lahat? Nagulat si Mr. Blanco nang makitang kasama ni Marvin si Mara. Iha, mabutit na karinting ka sa amin. Malugod na bati ng matandang lalaki sa dalaga, pero ang mata nito ay nagdududang nakatingin kay Marvin. Nahalata ng binata ang nasa isip ng ama. May lilinawin lang si Mara kaya sumama rito, papa. Hindi kami nagtanan. Tumawa ang matandang lalaki.
Sayang, ganun pa naman ang inaasahan kong nangyari. Imposibleng mangyari yun, sir. Hindi naman nanliligaw ang anak niyo. Mabilis na sambot ni Mara. Hindi pa ba? Namula si Marvin. You know the reason why, Papa. Dahil ba naman ba sa kwintas na ito? Kunot na ang tanong ng napipiko ng si Mara. Napatingin ng matandang lalaki sa anak. I think it's time to tell her the secret of her necklace, Papa. At kayo lang ang makakapagpaliwanag sa kanya ng lubos. Seryosong wika ng binata sa ama. Maupo ka, Iha. Anyaya ni Mr. Blanco kay Mara. Mahaba-haba ang pag-uusapan natin. Kinakabahang tumalima ang dalaga. Bagamat nananabik siya sa marinig ang tungkol sa kwintas na pamana ng ina, parang natatakot din siya sa matutuklasan. Pakiabot sa akin ang kwintas mo, Iha. Malamig ang tinig na wika ni Mr. Blanco kay Mara. Nagugulo mo yung inalis ng dalaga ang kanyang legang kwintas. Iniabot kay Mr. Blanco. Pasadya ang lakit na ito, Iha. Simula ng matandang lalaki habang binubuksan ang lakit. Sa loob ng lakit ay larawan ni Doña Clara. Marahang iniangat iyon ni Mr. Blanco habang nakatingin ng buong pananabik si Mara at kuryosong nagmamasid din si Marvin. Isang napakaliit na rectangular na negatibo ang lumitaw mula sa likod ng larawan ng Doña. Kinuha iyon ng buong ingat ni Mr. Blanco. Ipinakita sa dalaga. Alam mo ba kung ano ito, Iha? Sabi ni Mr. Blanco sa nakamaang na dalaga. Isa itong microfilm na kinilalagyan ng last will and testament ng iyong ina. Pagpapaliwanag ng matanda sa dalaga. Oh, hindi makapaniwalang sambit ni Mara. Paanong? That's the wonder of sense, Iha. At ang may gawa nito ay ang expert sa microfilming sa Pilipinas, si Frank Gomez. Si Frank, lalo nang nagulat ang dalaga. Kaya totoo ang sinabi niya sa kanyang asawa na interesado siya sa kwintas mo, kaya gusto niyang magkalapit kayo. Patuloy ni Mr. Blanco. Is that case same with you? Buong kapait ang tanong ni Mara sa matandang lalaki. Interesado kaming pag-ingatan ng kwintas na suot mo dahil yan ang tanging katibayan mo. Iyan ang naghahawak ng katibayang ikaw, ang tanging tagapagmana at tanging may karapatan sa mga naiwan ni Doña Clara Lizares. Formal na paliwanag ni Mr. Blanco kay Mara. Naiwan ang mama ko, hindi ba't nalalos ng lahat iyon? Nalilitong sambit ng dalaga. Napangiti si Mr. Blanco. Iha, your mother died a multi-millionaire. Walang masabi si Mara. Hindi niya mapaniwalaan ang naririnig. Si Atty. Macaranas ang nakaisip ng tungkol sa microfilm dahil nga may kaibigan siyang expert sa gawaing iyon, si Frank Gomez nga, pagtatapos ni Mr. Blanco. Pero bakit nagkakainti si Frank sa kwintas ko tulad ng sinabi niya sa misis niya noon? Nagtatakang usisa ng dalaga. Hindi siya sa kwintas nagkakainteres sa iya. Sa iyo mismo. Dahil alam niyang napakalaking kayamanan ang mamanahin mo mula sa iyong mama. Mabisyo si Frank kaya kahit matalino ay napabayaan ang kanyang negosyo. Marami siyang babaeng sinusustentuhan. Lahat ng gastos niya ay kinukuha sa pondo ng kumpanya, kaya na-bankrupt siya, ani Mr. Blanco. Nasuklasan ko nga ang takbo ng kanyang finances ng nadali kong pag-aralan ng kanyang mga libro. Puro withdrawals ang entry doon. Ilan ang pumapasok na income sa company. Ay ni Mara sa matandang lalaki. Disgustado kasi si Frank sa misis niya dahil hindi siya mabigyan ng anak. Nasasakitan pa si Aida, kaya hindi rin naibibigay ang kanyang biological needs. Kailangan niya ng kayamanan mo para itayo muli ang kanyang negosyo. At kailangan din niya ng katawan mo para siya magkaanak, Iha. Parang kang paliwanag ni Mr. Blanco. Kilabutan si Mara sa pagkaalala sa pagkamatay ni Aida. Lalong nagtumibay ang kanyang hinala ng kagawa niyo ni Frank. Kaya inumukay ka ni Mardil maging industrial partner niya sa binuksan niyang negosyo ay para mabuhay ang iyong interest sa pagpapatakbo ng isang kumpanya. Napag-usapan naming mag-ama na iprepara ka sa panahong kakailanganin ng ikaw mismo ang mamahala sa mga negosyong naiwan ng iyong mama. Sa ngayon ay nalaman namin na bumabagsak na talaga ang Lizares Industries. Hindi masyadong reliable ang mga opisyal na nangangasiwa roon. Ani Mr. Blanco, yung sinasabi ko sa iyo na kaya mo nang magbukas ng sariling kumpanya. Ang talagang ibig kong sabihin niyon ay kaya mo nang pamalaan ang sarili mong negosyo na naiiwan sa iyo ng iyong mama. Sa wakas ay nagsalita si Marvin. Paano kung hindi ko makaya? Nag-aalala mo wika ng dalaga. Kaya mo, Mara. Ang higit na mahalaga ay ang pagkakaroon mo ng interes sa pangangasiwa ng isang business. Kung sa kumpanya ko ay nagsakripisyo ka para sa ikaw mong laniyon, higit mong magagawa yun sa naiwan ng iyong ina. Dahil ikaw ang magpapatuloy ng nasimula na niya at naiwan ng wala sa panahon. Seryosong tugon ng binata. Sabi mo, sige mo akong tutulungan kahit nagsasarili na ako. Paalala ni Mara kay Marvin. I'll keep my promise. Taimtim ng pangako ni Marvin. Inihatid ng binata pabalik sa apartment si Mara. Bago siya nagpaalam, ay formal na kinausap ang dalaga. Ngayon siguro ay alam mo na kung bakit ayaw kitang ligawan. Sabi ng binata sa dalaga.
Hindi maunawa ni Mara ang ibig sabihin ng lalaki dahil sa kwintas mo at sa lihim na nakapaloob doon. Malungkot na patuloy ni Mara. Sana'y totoo nang mahirap ka. Hindi ako mag-aalangan. Ang kaso'y, alam ko namang hindi ka mapagsamantala, Marvin. Masuyong wika ni Mara sa binata. Sabi nga ni Frank Gomez, ay nakakuha raw ako ng gusing ng ginto. Mapait na saad ni Marvin. Akala mo ba naman ay maniniwala ako sa taong iyon? Nakalabing ba dyan ni Mara? I know him better and I know you best, Marvin. Saka na ako manliligaw, Mara. Kapag nakaya ng pride ko ang mapagbintang ang kayamanan mo lang iniibig ko. Seryosong pagtatapos ng lalaki. Napaiyak sa inis si Mara. Sa halip na ikagalak ang katotohanang hindi naman pala siya naiwang mahirap ng kanyang mama ay kinalungkot pa niya iyon. Ano ang halaga ng kayamanan kung walang pag-ibig? Sa loob ng 3 taong pamamahala niya sa Lisaris Industries ay nagawa ni Mara na mailagay sa listahan ng first 1,000 successful companies ang kumpanyang naiwan ng ina. Katulad ni Doña Clara, ay hinangaan siya at iginalang sa business world. Ang kumpanya ni Frank Gomez ay tuluyang bumagsak. Para makaligtas sa kahihiyan at mga pinagkakautangan, nagtungo ito sa US at namasukan sa isang microfilming company. Ngunit likas na maitim ang budhi, doon naman ito gumawa ng kalokohan. Ang huling balita sa kanya ay dinampot ito ng FBI at ikinulong sa bilangguan doon. Kung naging matagumpay man ang pagmamaneho ni Mara sa kanyang mga negosyo, iyon ay dahil din sa walang sawang pagtulong at pagpapayo ni Marvin Blanco na ayaw pa rin lumigaw sa dalaga. Maunlad na ang trading company ni Marvin. Nakabili na ito ng sariling opisina. Mababa lang ang gusali. 4-story lang pero magara sa paningin. Lumang gusali, iyon ay ipinaayos ni Marvin. Sa blessing ng gusali at bagong opisina ay si Mara ang guest of honor niya. Pagkatapos ng pagbabasbas ay nagsalita ng kaunti si Marvin habang pasasalamat sa mga nagsidalaro at tuloy ipinakilala ang kanyang guest of honor. My guest of honor and future Mrs. Marvin Blanco. Napatanga si Mara. Paano nangyari yun ay hindi pa lumiligaw sa kanya si Marvin. Pero nang kabigin siya at hatka ng binata sa gitna ng masibagong palakpakan ay hindi tumutol ang dalaga.